una, magkakaroon tayo ng opening song na pangungunahan ng choir nila Cheng. Tapos, susundan to ng opening prayer na pangungunahan ni Noy. Tapos, mayroong magbabasa ng unang wika. Pagkatapos na, meron tayong mga inimbitahan na 7 sharers na magninilay sa mga huling 7 wika ni Jesus. Na nag-ready po sila ngayong araw na ito para po sa ating lahat sa paggunita po ng Biyernes Santo. So, ang mga rules po na gagawin natin ngayon, una ulitin ko lang na kapag hindi po kayo magsasalita, i-mute na lang po natin yung mga microphones natin na nasa video sa may taas bandang kanan. Tapos kapag gusto niyo magsalita, pero baka may nagsasalita pang iba, mag-message na lang kayo, merong group chat na nasa baba. Pag kinlik nyo, mapupunta siya sa gilid. So, pag meron kayong gustong sabihin, concern, doon kayo mag-message kapag may nagsasalita pa. Tapos kapag... Teka lang, Case. Interrupt lang kita. Kapag may nagsasalita po, pag may nag-share, hanggang 7 minutes po yun, wag po kayong, please po, wala pong magbabatin. Kasi po, masisira po yung flow ng mga speaker. Kaya sa mga nasa Zoom, pag may nagsasalitang speaker na sharer, bawal pong mag-bat-in, mag-chat na lang po. Salamat. Salamat, Ate Shell. Yun nga, itong pagninilay, alam nating lahat na although nandito tayo sa Zoom lang naka-online, sana gawin natin yung mga oras na to na magninilay at mag-focus tayo sa mga 7 wika ni Jesus sa krus. Ito yung pagkakataon natin na sa kabila ng sitwasyon nating lahat ngayon sa mundo na hindi tayo nakakate ng misa, sana kahit naka-online tayo, wag tayong gumawa ng ibang bagay na makakadistract sa atin. Sana gawin natin itong opportunity para kahit papaano magkaroon tayo ng moment kasama siya sa kanyang mga huling sandali. Sa pagunita natin ng mga huling sandali niya ngayong Biyernes Santo. Sinasuggest ko din na maglagay po kayo ng tissue sa mga tabi nyo. Kasi meron po tayong mga shares ngayon. So, baka kailangan nyo po, sorry, toilet roll yung pasensya na po, toilet roll lang yung tissue namin. Maglagay po kayo ng tissue at tubig. Yan, kung baka kailangan niyo lang mamaya. Tapos, kandila, meron kaming cross sa harap namin. Yan, may cross kami, may crucifix kami. Basta kayo kung ano yung alam nyo na kung paano nyo makifeel na kasama natin si Jesus sa kanyang mga huling sandali. So, ayun po. Titignan ko lang po kung nandito na lahat ng speakers. Tapos, pwede na po tayo mag-start nun. I-check ko lang po sila. Si Lois, si Aliana, si Daddy, si Ate Shell. Sino pa yung isa? Si Yuri nandiyan na eh. Sino pa yung isa? Si Annie. Okay. Kompleto na po pala yung mga speakers natin nandito na. So, ayan. Pwedeng, palagay ko po at kung ready na rin kayo, ihanda na po natin yung mga sarili natin sa pagsisimula po at pagunitan natin sa huling 7 wika ni Jesus. Opening song. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle
Yahweh. Come, worship singing the desert. Come to the wither of soul. Lord, let your sweet healing power touch me, make me soul. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, your power. Come in your own special way. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo upang kami ay makapagsama-sama, hindi man physically but at least we are together spiritually sa tulong ng internet. Salamat sa isang malaking pagkakataon na ito sa kabila ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan ngayon at sa kabila ng mga limitasyon. Kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na magmuni-muni at magnilay-nilay sa huling mga salita ng aming Panginoon, ng iyong anak na si Jesucristo. Patawad sa lahat ng aming mga kasalanan at sa lahat ng aming mga pagkukulang sa aming sarili, sa aming kapwa at sa iyo na aming Panginoon. Kami po ay humihiling na ipagkaloob mo ang grasya ng kaliwanagan sa amin. Ang grasya ng liwanag upang ito ay maghatid sa amin ng mas malinaw na mensahe at ng mas malinaw na kahulugan ng pagpapakasakit, ng pagkamatay at ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Ito nawang mga huling 7 wika at ito nawang mga 7 mga tao na magbabahagi sa amin ay basbasan mo at gawin mong instrumento upang ikaw ay aming mas marinig, mas makita at mas maramdaman ngayong oras na ito at sa mga susunod na mga banal na araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dadako na po tayo sa pagbasa para sa unang wika na pangungunahan po ni Ate Gilda.
patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nung dumating sila sa dakong tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Pinako rin ng 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang magninilay po para sa pagbasa na yon ay si Daddy Noel French. Daddy, ano pa po kayo? Naka-mute. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ito po yung isa sa mga huling salita ng ating Panginoong Hesus. Na sobrang tumatak po sa akin. Bilang isang tagapaglingkod ng simbahan, gaya ng iba, dumating din po ako sa puntong napalayo ako sa Kanya. Naalala ko pa, way back ng mga panahon ko pa as worker at bilang manggagawa noon sa PLC Corporation, maraming mga bagay na dumating sa punto ng buhay ko kung saan wala na akong ginawa kundi uminom ng alak, papasok sa trabaho, uuwi, lasing, papasok, magiinom, walang palya. Hanggang minsan may dumating sa akin ng mga pangyayari din sa mga bagay na ito. Hindi natin naiiwasan, uuwi ng madaling araw. Minsan, napagkamalan pa akong, habang naglalakad ako mag-isa, napagkamalan pa ako na isang magnanakaw. Binaril ako, buti hindi ako tinamaan. Nagtatakbo ko at nakapasok ako sa bahay na hindi ko naman kakilala. Tapos maraming mga bagay na talagang nagawa ako, mga naging pagkakamali ko sa aking buhay. At alam ko, may mga bagay din na nung minsan pumasok ako, pagdating sa bahay, hindi ako umuwi ng bahay. Halos 2 araw ako na hindi nakauwi ng bahay. Pag-uwi ko, siyempre nag-aalala yung misis ko. Nag-aalala bakit di ako nakauwi. Yun yung nagkaroon pa rin kami ng pagtatalo hanggang dumating yung time na si Lani naglaslas na ng pulso. Yun yung mga bagay na nangyari sa akin dahil sa mga, yun nga po, yung pag-iinom ko, walang palyang pag-iinom, ultimo Sabado, Linggo, hindi magawang tumanggi sa mga kaibigan. Hindi na halos ako nakakapag-serve noon sa simbahan. Dahil nga, madalas, nakainom, hindi na rin nakakati ng mga gatherings. Dahil nga sa kalasingan, hindi ko na rin ganong nakakasama yung pamilya ko. At gaya nga ng, tapos eto nga po, dumating na yung sa punto ng buhay ko kung saan minsan naayarin na naman ako ng isang kasama. Nagpunta sa kaibigan, uminom, maghapon hanggang gabi. Tapos nung pauwi na ako, na-aksidente ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin dahil nga sa kalasingan. Basta nakita ko na lamang yung pamilya ko na nasa ospital na ako.
At sa mga pangyayari na yun, doon na nagsimula yung parang pagtapik sa akin ng Panginoon. Siguro, nakita na niya, hindi ko na alam yung mga ginagawa ko. Masyado na akong nagpalulong sa bisyo ko. Napabaya ko na rin yung sarili ko at ang pamilya ko. Yun yung mga pagkakataon na dahil sa mga pangyayaring ito yung nagsilbing pagmumulat sa akin ng Panginoon. At ako'y nagising sa katotohanan sa mga kamalian sa buhay ko. At muli, lumapit ako sa ating Panginoon. Nagsisisi at kahit hindi karapat dapat mahalin, ay 2 kamay pa rin akong tinanggap ng Diyos. At muli, ako po ngayon ay patuloy na naglilingkod pa rin sa ating Diyos at sa ating simbahan. And I'm thankful for the Lord sa pagpapamahal niya sa akin. At kahit alam ko na hindi ako worthy na mahalin, subalit minahal pa rin niya ako for who I am. At alam natin na wala tayong ibang malalapitan o matatakbuhan sa bawat krisis ng ating buhay, kundi ang ating Panginoong Diyos. Katulad din ng mga nangyayari ngayon na krisis sa ating sa mundo. Alam natin na siya lang ang ating matatakbuhan at tanging pag-asa. Alam din po natin na ang lahat ng itong krisis, hindi lamang sa ating buhay at sa buong mundo ngayon, ay ma-overcome natin in Jesus' name. With that, mga kapatid, may God be praised. Salamat po, Daddy Noel, sa inyo pong pag-inilay. I-end po natin yung unang wika sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Yan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpatawad namin sa Para ng pagkakatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami painturo sa tukso. At tiyan mo kami sa lahat ng masama. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama namin, abagin noong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, kasalanan ngayon at kung kami ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at kailanman, sa walang hanggan. sa walang hanggan. And help me face the rising sun. Me train with light at all. That I can leave. Leave me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road that I can face. And let your hand show me.
love you all. Laspikan mo ako. All the time I know you are my life. I cannot live. Let me stay by your side. If you love, all through my life. Take the right direction. If you're wrong, if you're never leave us. All my days, all my life, you are my life. You're the love of my life. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot let me stay by your side in love. All through my life, you are my life. You're the love of my life. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love. All through my life. Leave me alone. Dadako na po tayo sa pangalawang wika na pangungunahan po ni Tita Nika. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nangahari ka na. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang mangunguna po sa pagninilay natin ay si Ate Annie. Magandang tanghali po sa lahat. Ako po si Annie. Lumaking malapit sa gawaing pangsimbahan, kaya siguro ang tingin ng ibang tao sa akin ay may matibay na pananampalataya, positibong pananaw, marunong makitungo sa tao, o di kaya'y magaling sumabay sa agos ng buhay. Ngunit tulad ng magnanakaw sa ikalawang huling salita ni Jesus, ako rin po ay isang makasalanan. Nakakagawa ng mga pagkakamali sa buhay at nakakaranas ng pagkalungkot, panghihina,
pag-iisa, pagkawasak at pag-aalala. Ang aking unang naging trabaho ay bilang human resource staff sa kolehiyong pinag-aralan ko. Ako ay nananalangin na, tama ba na tinanggap ko ang trabahong ito kahit hindi linya sa natapos kong kurso? Ito ba ang plano ng Diyos sa akin? Dumating ako sa punto ng buhay ko na nagkukumpara ako. Bakit kaya sila nakabili na ng ganyan, ako wala? Buti pa sila nakarating na doon, ako hindi pa. Tagumpay na sila, ako kaya kailan? Pakiramdam ko na pag-iiwanan na ako at nalilito kung saan ako tutungo. Matapos ang higit 5 taon, ninanais na ng puso ko na bumitiw sa trabaho at subukang maghanap ng bago na linya na sa aking kurso. Ngunit dahil sa awa at pagmamahal ng Diyos, nanaig ang aking pananalig sa kanyang pangakong paraiso at magtiwala sa kanyang mga plano. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na makapagtrabaho ako sa ibang bansa, pero bilang HR staff ulit. Kaya pala ako binigyan ng experience sa HR dahil darating ang ganitong oportunidad. Ito ang unang pagkakataon na mapalayo ako sa pamilya ko. Hindi madali. Ako ay natuto magluto at magplansya ng damit na hindi ko nagawa nung nasa Pilipinas pa. Dahil meron akong magulang na nag-aasikaso. Pero sa totoo lang, hindi ko naisip na nag-iisa ako dito. Dahil alam ko, kasama ko ang Diyos. Naniniwala ako na siya ang nag-lead sa akin papunta dito at hindi niya ako pababayaan. Ngayong panahon ng banal na araw, napapaisip ako, I am really worthy of God's love? Nararapat ba ako sa pagpapakahirap at pagkamatay ni Jesus? Sapat na ba ang mga ginagawa ko para magpuri sa Kanya at kahit papaano'y masuklian ng konti ang lahat ng blessings na ipinagkakalob ng Diyos? Alam niyo, sa tuwing naiisip ko yon, mas lalong ipinaparamdam sa akin ng Diyos kung gaano niya ako kamahal. Na hindi sukatan ang kasalanan o magandang gawa sa pagtanggap at pagmamahal ng Diyos. Parang sinasabi sa akin ng Diyos na, anak, tanggap kita at kamahal-mahal ka. Handa ako magpakasakit at magpapako sa krus upang maiparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal. Lagi ako nandito para sa iyo at hindi kita iiwan. Ito ang mga salitang nagpapatibay sa akin at nasa aking puso lalo ngayon na ako ay malaya sa aking pamilya. Kaya tulad ng magnanakaw na katabi ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus, ang tanging maiaalay ko ay ang pananampalataya at paniniwalang aalalahanin ako ng Diyos sa kanyang paghahari. Ngunit minsan nidadadapa pa rin sa kasalanan ng paulit-ulit at paulit-ulit akong susuko sa Diyos dahil hindi siya nagsasawang magpatawad kasama ang kanyang matamis na pangako na hindi bukas o mamaya, kundi ngayon ay sasama tayo sa paraiso. Ito ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Hindi ako magaling sumabay sa agos ng buhay. Ang tunay na magaling ay ang kasama ko sa bawat agos. Siya ang Diyos na may dakilang pag-ibig dahil handang isakripisyo ang lahat kahit ang pag-aalay ng sariling buhay. Sa nangyayari ngayon sa ating mundo, mainam na panahon ito upang tayo magsisi, magbalik loob at isuko sa Diyos ang lahat ng papuri, hinaing at pagkakasala. Manalig tayo na darating ang oras na matatapos din lahat ito at matatamasa natin ang pangakong paraiso ng ating Panginoong Hesukristo. Mabuti ang Diyos. Hindi niya itatakwil ang puso na isang makasalanan na taus-pusong nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya. Pagkos, bukas palad tayong tatanggapin ng Panginoon at sa Kanyang awa tayong lahat ay maliligtas. Si Jesus ang tanging daan tungo sa paraiso. Tayong lahat ay makakasama kung tayo ay mananatiling nananalig at tulad ng katabi niyang magnanakaw ay magsisisi at magbabalik loob sa Kanya. Paniguradong matatamasa natin ang Kanyang matamis na pangako na ngayon din
ay sasama tayo sa paraiso. Praise and thanks be to God. Maraming salamat po. Salamat, Ate Annie. I-end ulit natin yung pangalawang wika sa pamagitan ng panalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa ngayon. Araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipagpapaloob. Kami ipahintulot sa tukso at masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa'yo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Para sa Naran ang unang-una ngayon at kailanman Hanggang. Not at all down of my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, when you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make it all right. And He said, cast your burdens upon those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you. Dadako na po tayo sa susunod ng wikang ikatlong wika. Ang magbabasa po ng wikang ito ay si John.
Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Ang ikatlong pagbasa, babae, masdan mo ang iyong anak, anak, masdan mo ang iyong ina. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang mahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Babae, narito ang iyong anak," at sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang magbabahagi po ng pagnilay para po sa wikang ito ay si Ma'am Presi po. Retiradong guro at ina ng 5 magkakapatid. Ginang, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Sa 40 taon ng aking pagtuturo, masasabi kong marami rin sa aking mga naging estudyante ang itinuring kong para na ring mga sariling anak dahil kahit papaano ay inaipadama ko rin sa kanila ang totoong pagpapahalaga bilang pangalawang magulang nila sa paaralan. Grade 3 pa lamang noon ang bunso ko at graduating naman sa kolehiyo ang aking panganay. Nang iwan kami ng dapat sana'y kasama ko sa pagtataguyod ng aming 5 anak. Salamat sa Diyos na di ko gaanong naramdaman ng kawalan dahil nasanay naman ako na sa simula pa ay ako na ang gumagawa ng paraan upang matugunan ang maraming pagkukulang dulot ng aming kahirapan sa buhay. Kaya siguro di naging successful ang married life ko. Nasa dakong huli ay na-realize ko na marami rin pala akong pagkukulang. Buti na lamang na kaya kong mapagtiisan ang lahat at napanatili kong buo ang aming pamilya hanggang sa huli. Di gaanong hirap, pagsubok at pagtitiis ang aking pinagdaanan na halos ay muntik-muntikanan ko ng takasan o sukuan. Ngunit napakabait ng Diyos. Sa aking pagiging church servant, pansamantala ay nalimutan ko ang maraming alalahanin sa buhay at nakaramdam rin naman ako ng sobrang kagalakan. Sabay-sabay kong ginampanan ang pagiging ina ng tahanan, guro sa paaralan at lingkod ng simbahan. At ganoon lang umikot ang aking buhay sa maraming taon. Ginang, narito ang iyong anak. Di man ako gaanong naging blessed sa pagiging may bahay. Pinalitan naman iyon ng Panginoon ng iba yung pagpapala ng pagbibigay sa akin ng 5 mababait, matatalino at mapagmahal na mga anak. Pagka-graduate ng aking panganay sa kolehiyo, sana ang totoong nakatuwang ko sa pagtataguyod at magpapaaral sa 4 niyang kapatid na nakapagkolehiyo ring lahat. May mga pagkakataong kapag naalaala ko, binabalikan ang aking buhay sa nakaraan. Simulang pagkabata, noong nag-aaral at nakapagtapos ng kolehiyo, nakapag-asawa at nagkaroon ng 5 anak. Napapaisip talaga ako kung paano ko nalampasan yun lahat-lahat. Salamat sa Diyos na biniyayaan niya ako ng katatagan, tibay ng loob. Para kung diamanting tinabasa ng paulit-ulit bago tuluyang lumabas ang tunay na kinang. Kaya siguro pinadaan ni Lord sa maraming pagsubok dahil may magandang buhay na inalaan siya para sa akin. Kaya ngayon gusto kong i-share yung dapat ay i-share ko sana nung recollection natin from Psalm 139 verse 16. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik na sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Naging maayos ang takbo ng aming buhay at pagtapos lahat ng kolehiyo, silang lahat 4 na magkakapatid. Maganda ang kanilang mga buhay. Nakikita ko kung paano sila nagtutulungan, nagmamahalan, at ang kanilang motto,
walang iwanan. Nakikita ko ring lumaking mababait at higit sa lahat matatalino ang aking mga apo at mayroon silang iba-ibang angking katalinuhan. Sobrang smooth sailing na ang aking buhay. Palipat-lipat sa aming mga anak at minsan ay kasama ni Shell mag-travel sa ibang bansa. Akala ko tuloy-tuloy na ganoon lahat hanggang sa dumating ang isang napakatinding pagsubok sa aming pamilya. Noong December 2019, sa Singapore sana kami magpapasko kasama ang aking kapatid na si Lourdes bilang regalo ni Shell sa kanya. Kahit first time kong di magpapasko kasama ang pamilya, okay na rin sana para maiba kahit papaano. Pagdating namin sa Singapore, may problema pala si Sheila. Akala ko simpleng problema lamang. Pero sa 2 linggong pagtigil ko doon, nakita ko si Ciel, nahihirapan at parang sobrang helpless. Wala akong magawa. Dasal, iyak, dasal. Hanggang pagbalik ko sa Pinas, nagkasakit na rin ako. Ganon pala ang damdamin ng isang ina kapag nakikita mong nahihirapan ng isang anak. Kahit nawalan siya ng trabaho kasi need niya mag-resign. Napakalaking milagro sa pamilya na bumalik siya sa dating Sheila. Naging hadlang man ang COVID sa paghahanap niya ng bagong trabaho. Alam ko may magandang nakalaan pa rin si Lord sa kanya. Dalangin ko at palaging hiling kay Lord na sana pagkatapos ng COVID ay makahanap na siya ng work para may pagpatuloy pa rin ang aming Scholarship Foundation at iba pang programa ng 4S. Salamat sa Diyos na di naging hadlang ang pagkaka-quarantine natin. Sa halip, ay binigyan tayo ng pagkakataon na magawa ang ganito kahit magkakalayo-layo tayo. God bless everyone. Ingat tayong lahat. Salamat po, Ma'am Bless, sa inyo pong sharing. I-end po ulit natin yung pangalawang wika sa pamamagitan po ng panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala. Para na po patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kami paintulog sa tukso at diyan niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginaw Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ng Diyos, ipanalangin po kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kasama ng sa una-una, ngayon, at pakailanman, sa walang hanggan. Shalom. Mama, I miss the days when you were here beside me. Mama, those happy days when you were here to guide me. Safe in the flow of your love. Sent from the heavens above. Nothing can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, Mama, until the days that we're together once more, I live in these memories until the day that we're together once more. Safe in the glow of your love. Sent from the heavens
tender embrace. Oh, Mama, until the days that we're together once more. I live in these memories until the days that we're together once more. Oh, Mama, once more. Dadako na po tayo sa ika-4 na wika na ang ating pong magbabasa ay si Tito Junior. Ang ika-4 na wika. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? At nagdilim ang lupain sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlong hapon. Nang ikatlong hapon, si Jesus ay sumigaw, Eli, Eli, lema sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang magninilay po para sa wikang ito ay si Ate Lois Ann Ibarra. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Lois Ann Ibarra, nakatira sa Barangay Capri. Naglilingkod sa simbahan bilang miyembro ng CC Choir at dating miyembro din po ng PYM and YFC. Galing sa malaking pamilya na punong-puno ng pagmamahalan at pag-aaruga. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ako'y tunay mo nga bang pinabayaan o ako'y iyo lamang ginabayan? Sa totoo lang, hindi sumagi sa isip ko na matatanong ko to sa kanya. Dahil bilang isang tagapaglingkod ng simbahan, alam kong kahit anong mangyari, hindi siya mawawala sa atin at hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng bagay. Ngunit may isang pagkakataon na bigla ko ito nung natanong sa kanya. Dati kasi bilang isang college student, nangarap ako na makapasa ng board exam. Ito ay ang maging psychometrician. Pero nung nakatapos ako, hindi ko pala agad magagawa ito. Dahil gusto ko munang maranasan ang makapagtrabaho at matulungan ang aking pamilya. Nagtrabaho ako sa isang kumpanya at tumagal lang ako ng 8 buwan dahil ako ay nag-resign na. Bigla na lang kasi sumagi sa isip ko na parang hindi ito ang pangarap na trabaho para sa akin. Kailangan ko makapag-take ng board exam at pumasa para para mas maganda ang mahanap kong trabaho at mas makapasok ako sa magandang kumpanya. Kaya para matupad ko ang mga pangarap na ito, nag-enroll ako sa isang review center. Akala ko nung una ay magiging madali at malapit ko nang marating ang pangarap ko dahil 5 buwan lang ako magre-review tapos after nun, exam na. Ayun, makakamit ko na ang pangarap ko. Ganyan naging ka-positive ang tingin ko sa sarili ko. Pero hindi pala ito madali. Dahil sa loob ng 5 buwan, para akong nagsimula ulit sa umpisa. Na parang lahat ng pinag-aralan ko nung college na wala na sa isip ko o hindi ko lang ba talaga sinabuhay. Pero pero dahil nga sa may pangarap ako, na gustong matupad, ginawa ko lahat ng makakaya ko. Bumili ako ng mga libro na alam kong makakatulong sa akin. Nag-review ako ng sobra sa abot ng makakaya ko at pumunta ako sa iba't ibang simbahan para magdasal at humingi ng guidance sa Panginoon. Nag-alay din ako ng itlog sa Monasterio Real de Santa Clara de Manila. Dahil sabi ng iba, madami daw talaga ang pumupunta doon at nag-aalay ng itlog lalo na sa mga magte-take ng exam. Nagpabasbas na din ako ng lapis na aking gagamitin at ako din mismo ay nagpabasbas din
upang manghingi ng blessing at wisdom sa pagtitake ko. Hindi ko inaasahan magagawa ko ang lahat ng ito hanggang sa dumating na ang araw ng mismong board exam. Sumunod pa din ako sa mga pamahiin at syempre itinaas ko na at inialay sa Panginoon lahat ng mangyayari sa akin. Lumipas ang ilang araw at lumabas na ang pinakaiintay kong resulta. Hindi ko alam ang mararamdaman ko nung nalaman ko na hindi ako nakapasa. Bakit? Ano ang nangyari? Ginawa ko naman ang lahat. Lahat ng bagay na hindi ko naman talagang ginagawa. Pero bakit ganun pa din? Bakit hindi mo pa din binigay sa akin? Saan ba ako nagkulang? Meron pa ba akong dapat gawin? Bakit hindi ka nagbigay ng instrumento para magawa ko? Lahat ng to ay tinanong ko sa kanya. Halos lahat sinisi ko sa kanya dahil alam ko na ginawa ko yung part ko pero hindi pa din niya binigay sa akin. Na parang pinabayaan niya lang ako na malugmok sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pinagdaanan ko. Nung mga panahon na yun, alam kong pinabayaan niya talaga ako. Pinabayaan niya akong mauwi lang sa wala lahat ng pangarap ko at hirap ko. Pero bigla akong naisip na siguro may mas maganda siyang plano na nakalaan para sa akin, na hindi naman dito matatapos lahat ng pangarap ko. Ngunit hinahanda niya lamang ako sa mga gagandang opportunities. Hindi man ako nakapasa, ngunit hindi nagtagal ay nakahanap din agad ako ng trabaho. Trabaho na alam kong hindi iyon ang ninanais ko na kumpanya, pero punong-puno ng experiences at learnings. Siguro dinala ko dito ng Panginoon dahil iniisip niya na kailangan ko munang mag-umpisa sa mababa at maranasan lahat ng hirap na ito bago niya ako dalhin sa talagang goal ko sa buhay. Dumadating talaga tayo sa oras na lagi nating kina-question kung pinapabayaan ba talaga niya tayo o sadyang nawawala na siya sa atin. Lahat ito'y alam kong nararanasan ng lahat, pero lagi din nating iisipin na kung una pa lang pababayaan niya na tayo, sana nung una pa lang din ay hindi niya na tayo sinagip sa kasalanan at hindi na siya nagpapako sa krus. And for God, may God be praised. Thank you po. Salamat po, Ate Lois. I-end ulit natin yung pagninilay sa wika sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin na ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng araw-araw. Bigyan mo kami ng araw-araw. Ganang pagkakas namin sa pangasala sa amin. At huwag mo sa kami pangipit sa show. Bigyan kami sa lahat ng masama amin. Kabagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, kailangan mo kami makasalanan, ngayon at sa kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara ng sa una, ngayon, magkailanman, magpasalang hanggang. Bakit ka ba naghihintay?
wagas ng puso ko, konting hirap at kunting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Natutuwa, nawawalan ng pag-asa. At iniisip na natutulog ka. Natutulog ka. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong ikaw ang mundo sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog na ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Ang susunod na wika, ang panalangin po ang pagbasa ay pangungunahan po ni Ate Chen. Ako'y nauuhaw. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. Ang pagninilay po ay pangungunahan ni Ate Aliana. Hello po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Aliana Nicole Beltran. Ako po ay laki sa Barangay Capri at isa rin po akong tagapaglingkod ng ating Panginoon. Isa po akong miyembro ng Parish Youth Ministry or ng PYM, pati na rin po ng YFC or Youth for Christ. Nauuhaw ako. Ito ang pinakamaiksing huling salitang binanggit ng ating poong may kapal nang siya'y nakapako sa krus. Ngunit ito rin ang isa sa mga pinakamabigat na kanyang binitawan. Tulad ng pagkauhaw ni Jesus sa krus, bilang isang kabataan ay dumating na rin ako sa pagkauhaw. Ito ay ang pagkauhaw sa presensya ng ating poong may kapal habang daladala ang krus ng buhay. Bilang isang kabataang naglilingkod sa ating poong may kapal, akala ko ay magiging magaan ang pagdadala ko ng krus ng aking buhay. Dahil ako'y tagapaglingkod niya. Ngunit hindi pala ganun kadali ang lahat. Kasi darating ang mga panahon na ikaw ay tunay na susubukin ng ating Panginoon. May mga panahon na darating ka sa pagkauhaw sa Kanya. Ang unang beses na naranasan ko ito ay yung dumating ako sa punto ng buhay ko na na-lost ako. Yung feeling na hindi ko alam kung nasaan ako, kung saan ako patungo. Yung feeling na wala akong maramdaman, na para bang namamanhid ako sa lahat. Yung feeling na ang bigat ng pakiramdam mo, pero ang empty-empty mo. Yung feeling na nawalan ka na ng purpose in life, kasi ito na yung panahon na unti-unti nang nawawala yung apoy sa puso ko. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit ko nararanasan ang mga ito. At hindi ko rin alam ang dahilan kung saan ito nanggagaling. Hindi ko inaasahan na darating sa punto na hindi lang pala akong makakaranas nito. Bagkus, mararanasan rin pala ito ng pamilya ko. Ako ay galing sa isang simpleng pamilya
na may pananampalataya sa Diyos. Kasama ng Panginoon, alam kong malalagpasan namin ang lahat bilang isang pamilya. Ngunit hindi pala magiging madali ang lahat. Dati, kapag nagkaka-problem kami financially, hindi ko naman siya ganun tinitake or binibig deal. Kasi para sa akin, common problem naman na ng lahat ng tao ang pera. Kaya namin malalagpasan yon. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Pero dumating yung panahon na iba na yung epekto namin. Iba na yung epekto nito sa amin. Kasi dumating sa point na nagiging hindi na okay yung work ni Daddy. Kasi hindi na sumasapat yung sahod niya para sa pang-araw-araw namin na gastos. Kasi yung sahod ni Daddy ay napupunta rin sa pagbabayad ng utang hanggang sa may panibagong problema ang dumating sa aming pamilya. Ito ay ang problema namin sa bahay. Dahil pinibenta na ng may-ari yung inuupahan naming bahay. Ng mga panahong ito, napakabigat ang lahat para sa aming pamilya. Na bakit namin ito nararanasan? Hindi namin alam ang gagawin kung saan kami pupunta kapag tuluyang nabenta yung bahay. Dahil sa nararanasan namin ito, ay numating sa punto na kunestyon na ni Daddy ang Diyos na bakit tila kami pinapabayaan. Dahil dito ay unti-unti nawala ng pananampalataya si Daddy sa Diyos. Napakasakit makita na unti-unting napapalayo ang aming pamilya sa Diyos at tila wala akong magawa dahil ako mismo sa sarili ko ay lost. Ito na yung mga panahon na hindi lang ako ang nauuhaw, kundi pati na rin ang pamilya ko. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay napakabuti pa rin ng Diyos. Kasi siya na mismo ang sumagot at kumilos sa buhay namin. Kasi biglang nagkaroon ng bagong work opportunity si Daddy na tumulong sa amin upang unti-unting mabayaran lahat ng utang namin. At unti-unti na rin naming mabibili ang bahay na aming inuupahan. Dahil dito ay naging daan din ito upang maging miyembro sila ng CFC or Couples for Christ na siyang mas lalong nagpatibay sa amin bilang pamilya at nagpatatag sa relasyon namin sa Diyos. Lahat ng mga problemang nararanasan namin ay may dahilan pala. At ito'y paghahanda lamang pala ng mas malalaking bagay sa aming buhay. Nang makita ko kung paano kumilos ng Diyos sa amin at paramdaman ko ulit siya, ay mas lalo akong nauuhaw sa kanyang presensya, na mas gusto ko pang mapuno ng kanyang presensya at mas maging daluyan ng kanyang pagmamahal. Sa mga panahon ng pagsubok at lahat ng nararanasan natin at pagkauhaw sa buhay, ay lagi nating tatandaan na ito'y daan lamang upang mas mapunto tayo ng pagmamahal ng Diyos. Panginoon, nauuhaw kami sa pag-ibig mo. Ang aming buhay ay kulang sa tuwing dumarating ang panahon na ikaw ay aming tinatalikuran. Sa anumang pagsubok na kinakaharap ng mundo ngayon, kami nawa ay maging uhaw sa iyong presensya. Ang aming pagkauhaw sa iyo ngayon, ang aming magiging kalakasan sa pagpapasan ng krus ng aming buhay. And for that may God be praised. Thank you po. God bless. Salamat, Ate Aliana. Iyan po ulit natin yung wika sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na salamat. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipaintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos, Espiritu Santo. Para ng una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Ikaw ang laging tinatawag. Pagkain ka ng bawat
ng isa't pangamba. Tinatawagan ka, sana'y maawa na. Kristo, Kristo, ang pag-ibig na tulong mo. Bakit ba ang mundo ngayon gulong-gulo? Anong dapat gawin nang itulungan mo? Kristo, Kristo, Kristo. Dadako na po tayo sa ika-anim na wika. Ang pagbasa po ay pangungunahan ni Kuya Carlos. Naganap na. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Kinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Ang pagninilay ay pangungunahan ni Ate Shell Cancino. Naganap na sa Tagalog. Sa wikang Grego, ang naganap na, ang ibig sabihin ay tetelestai. Sa English naman, ang ibig sabihin ay mission accomplished. Yan. May PowerPoint ako, di ba? Nag-i-hide ko lang yung... Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ate Sheila Cancino, lumaki sa Barangay Capri, batang PYM, at founder ng Forest Scholarship Foundation. Ang daming insights ng wikang naganap na. Pero dahil sa uso ang Korean drama at teleserye, ang naganap na para sa akin ay artista tayo sa isang pelikula. Ang pelikula ay may simula, gitna at katapusan. Maraming episodes. Episodes na nakakatuwa, nakakagalit at nakakalungkot. Sa pagkatawang tao ni Jesus, ang artista ang role niya at si God the Father naman ang scriptwriter at director. Sa episode na nakapako siya sa krus, hindi maganda sa pakiramdam, di ba? Nakakalungkot at nakakagalit. Pero alam na nating lahat ang story na to. Kaya siya nagkatawang tao ay para iligtas tayong lahat sa kasalanan. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, ipinadala niya ang kanyang anak. Mamatay si Jesus, pero ang ending ay mabubuhay siyang magmuli. Sa episode na to, natapos ni Lord ang mission niya, kaya nga sabi niya kay God, naganap na. Hindi mo mawawala sa mga tao noon ang kaba, takot at lungkot. Kasi hindi pa naman nila alam yung mangyayari. Kung pwede nga lang sabihin sa kanila na huwag kayong panghinaan ng loob kasi nasa script na mamamatay siya, pero nasa script din na mabubuhay siya. Naalala ko tuloy nung bago pa yung Chloe. Yung Crash Landing on You. May isang episode doon na nabaril si Yun Seri. Nag-message agad si Maymay sa Viber group namin. Sabi niya,
Nanay, nabaril si Seri. During that time, maghihintay ka pa ng 1 week bago mo mapanood yung next episode. Sa bawat araw na nagdaan, kitang-kita ko sa mga mata ni nanay ang kaba, ang takot at lungkot. Isang araw sabi pa nga niya, Shell, ano kayang mangyayari kay Seri? Sa mga natapos na ang Crash Landing on You, alam nating nabuhay siya at ang ganda ng ending. Naganap na. How I wish na alam ko rin ang buong script ng buhay ko. Siyempre, kapag alam mo yung script, kahit ang pangit ng episodes, iba yung feeling. Walang worries kasi alam mo naman yung magiging ending. Kaso, hindi naman ako yung scriptwriter. Artista lang ako sa pelikula ni Lord. Si Lord ang scriptwriter at ang director. Kagaya ni Jesus na nakapako sa krus, ang episode ng buhay ko ngayon ay nakakakaba, nakakatakot, tsaka malungkot. Kasalukuyan ako naghahanap ng trabaho dito sa Singapore, sa Hong Kong at sa iba't ibang bansa, pero dahil sa COVID-19, mas mahirap dahil freeze ang hiring ng mga companies. Ito yung panahon na dapat nakakatulong ako financially sa family, sa mga kamag-anak ko, at sa mga kabarangay. Pero nakapako ang mga kamay ko sa krus. Wala akong trabaho. Hindi ko nga alam kung paano ko pagkakasyahin yung budget hanggang sa makahanap ulit ako ng trabaho. Sa bawat araw ay kinakabahan ako, natatakot, nalulungkot. Minsan pa nga maiiyak na lang ako tapos tatanungin ko siya, ano na Lord? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay ko? Kailan mo ba tatapusin ang episode na to? Sa pagninilay ko ngayong Holy Week, naalala ko yung ilang mga episode sa buhay ko. Isang episode ay nung high school ako. Top 3 ako sa batch namin sa Novaliches High School. Halos lahat ng nasa top ay nakapasa sa UP Diliman, pero ako hindi. Lungkot na lungkot ako noon. Tapos tinanong ko si God, bakit di mo ako pinasa sa UP? Nakakahiya kaya? Anong sasabihin ng mga classmates ko at ng mga taong nakapaligid sa akin? Mga kapatid, ang hindi ko pagpasa sa UP Diliman ang nagdala sa akin sa Colegio de San Juan de Letran sa kursong BS Accountancy. Kalaunan ay naging certified public accountant ako at na-offera ng magandang trabaho sa Bermuda. Kaya ngayon, 12 years na akong OFW. Naganap na. Isa pang episode ay nung college ako. Dahil galing ako sa mahirap na family at community, nahirapan akong mag-adjust sa mga mayayaman kong classmates sa Letran. Ang baba ng tingin ko sa sarili ko noon. Umabot pa nga na gusto kong masagasaan ng truck para matapos na ang buhay ko. Pero sa mga panahong yon, mas napalapit ako kay Lord. Araw-araw akong nagsisimba at nagbabasa ng Bible. Hindi ko makikilala ng lubos ang Panginoon at maiintindihan ang salita niya kung hindi ko pinagdaanan ang episode na yon ng buhay ko. Natapos ko ang role ko sa episode na yon. Sabi ko sa kanya, naganap na. Balikan natin yung mga experiences natin na akala natin ay hindi maganda, pero eventually, mas napabuti pa ang buhay natin. Sa mga episodes na akala natin malungkot, nakakagalit o nakakatuwa, parang ang sarap to question ni Lord eh. Ano ba, bakit ba nangyayari to? Pero nga, balikan natin. Baka mamaya, yung mga pangyayaring yun na akala natin negative, nag-lead pa pala sa positive. Brothers and sisters in Christ, nakapako man ako sa krus ngayon, sa tulong ng Holy Spirit at grasya ng Panginoon, iba na yung pananaw ko. Ang naganap na para sa akin ay
Artista lang ako sa pelikula ni Lord. Si Lord ang scriptwriter at director ng buhay ko. Siya ang nagbigay ng role ko at alam niya ang ending. Ang gagawin ko lang ay mag-stick sa role, sa misyong iniatang niya sa akin. Dahil naniniwala ako na darating ang araw at matatapos din ang episode na to. At sasabihin ko sa kanya, Lord, naganap na. Salamat, Ate Shell. Tapusin natin yung wikas pamagitan ng panalangin. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Amin sa mga sana. Pag mo kami hindi ka hintulot sa tukso, iyakan mo kami sa lahat ng Abagin ang Maria, napupuno ka ng grasyang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa iyong Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapagka noong unang-una ngayon at magpakailanman, magkasawalang hanggan. Sanawa. Siyang pumutaw sa ating puso at kaluluwa. Siyang nabuhay ng gintong araw at pag-asa. Siyang natin di mapapagod kailan pa sa puso't diwa tayo'y sana kahit na tayo'y magkawalay. Magmaalam tayo't magtulungan. Pag-inuti na may Diyos tayo nagmamahal. Amin sa ating pagsuyo, ating ikalan sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumabog sa bawat pusong sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag imutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag imutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Dadako na po tayo sa huling wika ni Jesus sa krus. Ang mauna po ng pagbasa ay si Kuya Alvin. Ang kapitong wika.
Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Nang mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabi ng templo'y napulit na. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Ang pagninilay po ay pangunahan ni Ray. Magandang tanghali sa inyong lahat at Happy Holy Week. Ama, sa iyong mga kamay, aking hinahabilin ang aking kaluluwa. May saya, may dalamhati, babalik sa aking mga alaala, ang naging kaganapan at naging kaplaran ng aming angkan, ang Banyebo Abil family. Ang aking mga magulang ay si Jose Banyebo, kung tawagin, Mang Ute. At si Adelina Abel, na kung tawagin, Nanay Ade. Sa kanilang pagmamahalan, nagkaroon sila ng 14 na anak. At ako ang naging bunso sa aming magkakapatid. Si tatay, ninungkulan bilang barangay captain sa loob ng 21 years. At si nanay naman, kilalang kamadrona sa aming probinsya. Pero sa ngayon, para sila ng sumakbilang buhay. May naging karanasan ako sa aking buhay na hindi ko malilimutan. Ang pangunahing kinabubuhay sa aming probinsya, ang pagtatanim ng palay o pagsasaka. Minsan sumama ako sa aking kapatid na lalaki para maghakot ng palay sa aming bukrin. Nang pabalik na kami sa aming tahanan, nakasay kami sa kariton na may lamang 24 sako na palay. May ginaanak kami ng isang kanal at medyo mataas ito. At ang unang pamagigilid, kung saan ako nakapwesto. At hindi napasin ni Kuya, ang pagtagilid na iyon ay halos kasabay akong nahulog. Ramdam ko sa aking sarili na gumugulong ang gulong sa aking dibdib, tiyan at binti. Nabigla at tuminto si Kuya sa mabisang pangyayari. Nakita niya na lamang ako nakalubog sa putikan at hirap na huminga. Salamat na lang sa Diyos at ako'y nabuhay pa. Sa aming magkakapatid, mabibilang sa daliri ang mga interesadong mag-aral. Buti nga sa Tepresi, pagtapos siya ng education o teacher. Pero alam ko, sinagdanas din ng paghihirap para makamit ang tagumpay na ito. Ang iba sa amin, hanggang high school lamang, at ang iba naman, pinakaabot din ng college level. Alam ko sa aking sarili na hindi ako napagtapos. Kaya, sinumpa ako sa aking sarili na sa aking magiging anak, silang lahat nila aking pagtatapusin sa abot ng aking makakaya. Nakaranas din kami ng paghihirap sa kasuluyang nag-aaral pa aking mga anak. Andyan ang pagsakla ng ATM, pag malapit ang matapos, renew ulit. Di ko nga alam na pumasok pa lang ang asawa ko bilang maghatid ng bata sa eskwelahan. Nagtinda siya ng mga kanin sa gate ng eskwelahan. At higit sa lahat, nangaharap siya ng mga kaibigan at kakilala, para lang mangutang ng pang-araw-araw ng pamasahe ng aking mga anak. Ginawa namin itong lahat. At ang lahat na ito ay aming napagtagumpayan. Sa sipag at tiyaga namin mag-asawa, higit sa lahat, ang patnubay at gabay ng Panginoon. At kasama si Ate Sheila, napagtapos ng kanyang kurso ang 3 kong mga anak at may kanyang maayos na trabaho. Daladala ko ang kawikaan ni Ate Sheila, kapag pangalay, kapagtapos, lahat makapagtapos. Salamat Ate Sheila, Ate Presi. Sa tagumpay ko ngayon, kung ano meron ako ngayon, mananatili akong nakatapak sa lupa
hanggang ako'y nabubuhay. At sa kauli-uli ng aking hininga, ahabilin ko sa Diyos. Ama ko, siya yung makamay, aking nahabilin ang aking kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po, Thierry. Tapusin po ulit natin ang likas sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin, sumasa sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Papasaanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Kakain sa araw-araw. Patawari po kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa Huwag mo amin. kami ipagtuloy sa tukso at ayun kami sa lahat ng masama. Amen. Abad mong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, kasalanan ngayon, Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos, Espiritu Santo. Sa para ng sa walang unang. Sa walang hanggan. Isa at magmamay dahil sa hirap pinagulay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong ilagin at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ang buhay mo ay walang sigla, laging tuon at laging alala. Tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan'y lubos na higaya. Siya ang dapat tanggapin at ilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pagkatatandaan, siya lang ang may pagtitinagnan. Pag-ibig na tunay, siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong ilagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali.
sandigan. Kaibigan mo sa araw mong ilagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ang dapat tanggapin at ilanin sa buhay mo. Sa noong bukas ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Sa pagtatapos po ng ating pagninilay sa 7 huling wika ng ating Panginoon, nawa tayo ay makapanalangin at makapasok doon sa eksena kung saan ating tinitignan ang namatay na katawan ni Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Tayo po ay tumahimik, ating damin ang presensya ng Panginoon at ating tapusin itong ating activity sa pamamagitan ng pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Ama, kami po ay muli nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay makapagsama-sama hindi man sa iisang lugar, pagkos ay iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, ngunit pinagsama sa iisang hangarin na ikaw ay makasama at mapagnilayan ng iyong buhay. Panginoon, hinihiling namin na sa pamamagitan nitong activity na ito ay subukan naming pumasok doon sa iyong puso at subukan naming makiisa sa sakit, sa lungkot, sa pagpapakasakit na iyong ipinadama, na iyong nadama upang maipahayag sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong dakilang pag-ibig. Tunay nga na sa pagbibigay mo ng iyong buhay sa amin ay naganap ang pinaka-inaasam ng aming Ama, ang kaligtasan sa aming mga kasalanan. Ang bawat salita nawa na aming pinagnilay-nilayan ngayong hapon na ito ay magbigay sa amin ng pagkakataon na maramdaman, na ma-encounter ang muling nabuhay na si Jesus sa mga susunod na araw. Hayaan mong kami ay makaramdam ng lungkot at ng bigat dahil sa sakit na iyong pinagdaanan, dahil sa iyong pagkamatay, at muling magdiwang at magsaya at matutong magmahal dahil sa iyong muling pagkabuhay. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, na sa amin ay patuloy at walang hanggang nagmamahal. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong unang-una, ngayon at kailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ikaw na, Jung. Ay, kayo may closing.
my people humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Humble ourselves and pray. We seek your face and humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal the land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Heal our land, turn our nations back to you. Lord, heal our land, hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Heal our broken land. Ayan, maraming salamat po sa nakiisa sa ating pagdiriwang ng huling pitong wika ngayon. Hindi po magiging successful to kung wala po kayo, syempre, na nandiyan na umattend po para masaksihan at makasama po namin para sa pagdiriwang na ito. Palakpakan naman po natin yung mga sarili natin. Salamat po sa inyong panahon. Para po sa mga ngayon lang naka-attend ng online natin, meron po tayong mandatory na group picture. So yung mga wala pong camera, pwede niyo na pong buksan yung mga camera niyo. Group picture po muna tayo para remembrance po ng Holy Week natin ngayong taon na super nakakaiba na kahit hindi po tayo nagdiwang sa loob ng simbahan, ngayon sama-sama rin po tayo. So, si Ate Shell po kuha ng picture selfie na muna nga. Hindi daw kayo kita, Sheng. Pasok kayo ng mayo. Ayan. Sapa. Naka-heart daw po lahat. Yan. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating pong pitong speakers na nagbahagi po ng kanilang
ng kanilang mga sarili para po sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat sa likod sa mga taong nasa likod para po maging successful tong online huling pitong wika natin. God bless po sa lahat at Happy Easter po in advance din sa inyong lahat. Ayun. Maraming salamat. Ingat po. I-unmute nyo para makapagsalita po kayo. Bye-bye. Salamat po. Ang galing. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Galing araw na dyan. Po. Sa Chicago, si Annie gabi na rin sa Dubai. Annie. Ang gagaling na ng mga natin, mga speakers, no? Grabe. Tanghali pa lang po dito. Ay, morning. Ay, una pala kami. Morning pa lang po. Ayun. Oh. Ayun. Salamat. Galing. Good job sa lahat na nagsalita. Good job. Salamat sa Good job. Bye-bye. Bye na. Bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo lahat sa COVID. Stay healthy po. God bless. Bye-bye.